Eliza Osorio ng Philippine Star. Andiyan ba? Ayan, si Eliza. Yeah. Ito na, babasahin, si Aiza. babasahin na lang daw natin. Okay, sabi ni rito, given that October is Consumer Welfare Month, what is the DTI doing to expedite the lowering of flour prices? Because the DTI already asked millers to justify their high prices a month ago, but still flour prices remain high. Opo, pinag-aaralan po natin yung presyo niyan at ang tingin po ng DTI ngayon, dapat bumaba na yung presyo ng arena. No? So, babantayan po natin, pag hindi po bumaba yan, mag-i-impose tayo ng SRP. Oh, yan. So, warning na yan. Magsilbing babala na yun, ika nga, dun sa... Okay. So, speaking of enforcement, bago tayo sa enforcement pala, ma'am, ano po yung mga activities natin for Consumer Welfare Month? Alam mo, ang kagandahan sa Consumer Welfare Month celebration, ito'y pinagsama-sama natin yung mga bawat linggo kasi sa Oktubre, maybe just a brief backgrounder, Opo. meron tayong may bawat linggo, merong selebrasyon. Kagaya ng first week of October, yan yung sa Consumer Protection Week noon. And then second week is a Standards Week. Pangatlo ay Intellectual Property Week. Kaya sabi namin noon, pagsamasamahin na natin ito para isang malaking buhos at we talk of Consumer Welfare Month. Kaya siguro magandang marinig din natin from our Bureau of Product Standards, from our Trade Regulation Consumer Protection Bureau, at ang ating Director General ng Intellectual Property Office, ano yung mga pinaiigting nila na kampanya para maproteksyonan ng ating mga consumers ngayong Consumer Welfare Month. So, siguro sa kabuuhan, we're talking really of protecting the rights of consumers, paigtingin ang information campaign at palakasin or empower the consumers more through information. At siguro yung ating mga bureaus dito ay pwedeng magdagdag dito sa kanilang mga specific activities in celebration of consumer welfare. Nice nating makahingi ng mga update din mula sa Intellectual Property Office. Yan, okay. Nasa tabi ho natin, mga kaibigan, ang direktor ng Intellectual Property Office, Director General Ricardo Blanca Flor. Sir, good morning. Maraming salamat, Alan. Magandang umaga po, Mr. Secretary. Undersecretary. Yung big event po namin itong October, sa last week ng October, meron kaming ASEAN Enforcement Summit. October 24, bubuksan po ni Vice President Binay at yung closing po si no less than the Secretary Domingo on October 28. First time po that a United Nations agency, WIPO, invited 20 journalists from ASEAN countries and IP offices po para titingnan po kung anong ginagawa ng Pilipinas tungkol sa enforcement ng IP rights. Siguro napansin nila na malaking improvement sa IP, lalo-lalo na sa enforcement, at nakita nila na pwede nilang gawin itong model ng ibang ASEAN countries. Ito po yung main activity namin for October 24 to October 28. Kamusta naman po ang ating enforcement ng IP? Well, kung mahilig po kayo sa mga branded items, papasyal kayo sa ibang malls, ang number 1 sa listahan is Green Hills Malls. Merong 32 items. Ang kaibahan po ng IP, hindi kayo kung walang reklamo sa amin ng may-ari ng brand, hindi kami pwede mag-aksyon. So, kung pupunta kayo ng Green Hills, wala lang kayong makikitang mga brands na nagreklamo sa amin. Halimbawa, Louis Vuitton, Gucci, Havaianas, at saka mga relos, mga Montblanc, at ang Rolex hindi po nagreklamo sa amin. Despite the fact na tinawagan ko sila, hindi sila nagreklamo. Yung makikita nyo doon ngayon, yung mga brands na hindi nagreklamo, katulad ng Prada, Longchamp, Hermes. Pero yung lahat na nagreklamo sa amin, hindi nyo na makikita ngayon. As a matter of fact po, siguro alam naman ng lahat, nagbukas yung Louis Vuitton ng bagong branch sa Makati. Ang sabi po nila, kasi gusto lang namin papatunayan na masaya na kami sa Pilipinas dahil malakas na yung benta, maliban dyan, sigurado may protektado yung brand namin. Oy, good news yan, Alan. Oo. Biro mo, nagbukas ang Louis Vuitton. At least nakikita talaga na pinangangalagaan yung protektado sila, ibig sabihin. Yung mga brand nila. May exclusivity sila na sila lang ang makakagamit.
Director Vic Dimagiba, ano po ba ang latest natin dito sa ating Bureau of Product Standards? Ay, sorry po. BDRCP pala. Tama na rin yun, Telma. Naging OIC naman tayo ng Bureau of Product. Anyway, ito pong buwan ng October, dahil napunta po tayo sa mga 3 bagyo, kami po yung nag-publish ng mga listahan ng mga presyo na na-freeze at prevailing prices. No? Ang pinakahuli po namin publication noong lamang Sabado, kumpleto na po to. Ito po yung kopya niya, nathala po sa Philippine Star, Philippine Daily Inquirer at Abante. No? Ito po yung gabay sa mga consumer. Prevailing price, yun yung presyo before the areas were declared under state of calamity. As of today po, 24 na no, ang areas, kombinasyon city, municipality at mga probinsya. Pangalawa po, ito din pong October, kami po yung nag-award ng bagong 15 retailers under our DTI Bagwis Award. Importante po yan kasi po ang Bagwis Award ay programang tuloy-tuloy, pagbibigay award o recognition sa mga retailers na pumasa sa mga criteria na sila po'y sumusunod sa mga panuntunan ng consumer at trade industry laws. No? To date po, meron na tayong 2,130 na Bagwis awardees, gold, silver, at saka bronze. Nationwide po yan. At tuloy-tuloy po yan. Hindi lamang po sa DTI ang Bagwis Award. Ito po ay ilo-launch na rin sa mga LPG dealers. At meron po kami pinapipirma sa aming kalihim para nang din po isama din ang mga wet markets. No? Kaya i-extend po natin kapag naging successful po ang DTI Bagwis Award. Pangatlo po, ang BTRCP po ay nasa forefront ng nagtayo po kami ng command center. 2 weeks po namin tinatag yan. At ito po ay bukas Lunes hanggang Linggo from up to 8 a.m. to 7 p.m. Ito po ay upang sa ganon, sakaling may mga magtanong po mga consumer hinggil sa mga presyo, supply, at ito po ay tinatag namin dito sa DTI, dito sa NCR, at saka sa mga regions na affected ng bagyo, regions 1, 2, 3, at 4A. Yun po ang naging centerpiece ng programa ng BTRCP sa Consumer Welfare Month at nakatutok po kami dun sa state of calamity. No? Although yung aming regular programs, yung DTI Bagwis, sinuulit ko po, tuloy-tuloy po yan. Yun lamang po.